Billionaires Instant Bright, Part 31. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin habang nakatingin kay Lolo Henry. Ramdam ko ang paggapang ng lamig mula sa ilalim ng mapa ako, paitaas sa ulo ko. Tinakasan din yata ng buhay ang mukha ko, at ang tanging nagawa ko lang ay ang iawang ang bibig ko habang nakatingin sa kanya. Matapos ang ilang segundo ay napakurap-kurap ako. What do you mean po, Lo? Hindi ko po alam yung sinasabi niyo. Pagpapatuloy ko sa pagpapanggap dahil baka sinusubukan niya lang ako na baka isa to sa mga sinasabi ni Mr. Muller na katangian ng lolo niya. Ang pagiging tuso nito. Hinintay ko ang reaksyon niya pero nakatitig lang siya sa akin. Walang bahid ng kahit na anong pagbibiro sa ekspresyon niya. Blanko ang mukha. Pero dama mo ang napakabigat at nakakatakot na aura ang nagmumula sa kanya. Higit na mas nakakatakot at nakaka-intimidate kay Mr. Muller. Are you still going to keep your act? Malamig niyang tanong bago ko tinitigang muli. Doon na umurong ang lahat ng patak ng tapang ko sa katawan. Mahigpit kong hinawakan ng isa kong kamay nang magsimula itong manginig at magpawis. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Nawari mo isasabog to. Halos bumaliktad din ang sikmura ko at may kung anong bumara sa lalamunan ko na pinipigilan akong magsalita. Hindi ko po kayo maintindihan. Mainang sabi ko matapos ang ilang segundong pagpapakalma sa sarili ko, pero mas tumindi lang yata ang nararamdaman ko. Ngumisi siya sa akin at napailing bago sumandal sa upuan. Iha. Huminga siya ng malalim bago muling umiling. Ilang sandali pa ay muli siyang tumingin sa akin habang naniningkit ang mga mata. Do you think ganun lang ako daling maluloko? Kunot noong tanong niya. Po? Nanginginig kong binuksan ang cellphone ko para sana i-contact si Mr. Muller. Pero marahang pinatong ni Lolo Henry ang palad niya sa screen nito. Don't bother calling him or things will get really complicated and messy. May naon niyang sambit bago siya may binigay na brown envelope sa akin. You can drop the act now. Christine Sandoval. Binuksan ko ang envelope at halos manlaki ang mga mata ko nang makita ko ang personal kong impormasyon na naroon. Hindi lang impormasyon ko, kundi pati na ang mga magulang at kapatid ko. Ilang beses pa akong napakurap bago tumingin kay Lolo Henry. Tanging pagtingin na lang ang nagagawa ko dahil hindi ko na kayang ibuka pa ang bibig ko dahil sa kaba at pangamba. You see, hindi ako ganung katanga, gaya ng iniisip niyo. Anya bago siyang ngumiti sa akin. Pero imbis na mapanatag, ay mas lalo lang akong kinabahan at natakot. Hindi ko pa kasi alam kung ano ang tunay na ugali niya at kung ano ang kaya niyang gawin. Iniisip ko pa lang ang mangyayari sa akin. Ay nanlalamig na ako. I am wiser and cunning than you think I am. Hindi ako nagsalita. Yumuko na lang ako para iwasan ang nakakapanlamig niyang mga titig. But I'll give it to my grandson for coming up with such a wonderful and massive scheme. Muling pagsasalita niya bago siya mahinang tumawa. Anyone would surely fall for it. Malas lang niya, dahil sa akin niya naman ang ugaling yun. And you know, nobody outsmarts the original. Dagdag pa niya. So, pigil ang bawat paghinga ko. I can already see my future crumbling right before my eyes. Siguro ito na rin ang karma ko sa ginawa kong panloloko ng tao. Siguro ito na ang kabayaran ko sa panlalamang ng kapwa. Aren't you curious how I saw through your act? Tanong niya. Look at me, Iha. Wala akong nagawa kundi sundin siya. Maraan kong inangat ang ulo ko para tingnan siya at nakita ko ang kalmado niyang ekspresyon at matamis na ngiti. Pero hindi pa rin noon na bago ang kaba at takot na nararamdaman ko. Paano po? Lumawak ang ngiti niya sa sinabi ko. Aside from me and my apo think alike in so many ways, masyado rin kayong halata.
I've known my apo for the longest time. Kilala ko ang ugali niya. I know how he hates to be tied with a woman. Kaya gano'n na lang pagtatako nang sabihin niya na ikakasal na siya. And I didn't even catch the news that he got a girl already. Paliwanag niya bago umiling. And that made me think that it might probably because of the condition I gave to him. To see him settle down with his own family before he gets his inheritance. Tanging marahang pagtango lang ang nagawa ko. Bago ko muling ibinaba ang tingin dahil wala na rin namang rason para dispensahan ko ang sarili ko. Wala na. Bistado na kami. Sigurado kong hihilain ako ni Mr. Muller sa kung saang impyerno man siya lalagapak. Bago pa man ako umuwi, ay may duda na ako. But still, I chose to believe him. I chose to think that he probably might have found the girl he'll settle down with. Pagpapatuloy niya sa kwento. But after seeing you and getting to know you a little, I saw how precious of a woman you are. Too precious for him. I can't even see you putting up with his demeanor. You were too good for him. And that's what convinced me to do my own investigation. Tanging isang pilitang ngiti lang ang naging tugon ko bago ako nag-angat ng tingin para tingnan siya sa kanyang mga mata. Hindi ko po alam kung may karapatan akong sabihin to sa inyo pero... Sorry po. Sorry dahil nakisali ako sa panluloko sa inyo. Sambit ko habang mahigpit na nakahawak sa laylay ng damit ko. Hindi ko pwedeng hayaang mahila ako sa putikan ng hindi man lang pinapaliwanag ang sarili ko. Gusto ko kahit sa pagkakataong to ay magawa kong dispensahan ng sarili ko. Pero wala po akong choice. Tinakot po ako ng apo niyo na gagawin niyang impyerno ang buhay ko kapag hindi ako pumayag. Hindi po kasi sana ako ang babaeng magpapanggap na asawa niya. Iba po, nagkamali lang po sila ng sinundong babae. Hindi ko na napigilan ang paglakas ng boses ko. Siguro ay para ilabas na rin ang kabang nararamdaman ko. Tinakot o hindi, you still participated in his scheme. Biglang sumeryoso ang mukha niya. Are you aware that what you did was a fraudulent act and I can file a case against you for that? Po? Mabilis akong umiling. Wag po, Lo, please. Wag niyo naman po akong kasuhan. Hindi ko na napigilan ang pamumuo ng mga luha ko. Una kong naisip ay ang pamilya ko. At kung ano ang mararamdaman nila, lalo na kapag nalaman nila na makukulong ako. Dala-dala ko ang mga pangarap nila. Kaya pag nangyaring makulong ako, ay paniguradong maging ang pangarap nila ay masisira dahil sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko at marahan yung pinisil. Don't cry, Iha. I am not that heartless to do that to you. Paninigurado niya, kaya kahit papaano ay nabawasan ang takot at pangambang nararamdaman ko. After having your background check, I was able to see and understand why you took such a gamble. Dagdag niya kaya napatingin ako sa mga mata niya. But in exchange for that, I want you to do something for me. Ngumiti siya sa akin bago binitawan ang kamay ko. Ano po yun? Promise ko po gagawin ko yun basta kaya ko lang. Mabilis ko ang tugon. Kahit ano pa yan, basta hindi lang ako makulong. Basta hindi lang masira ang pangarap ko para sa pamilya ko. I want you to continue the act with my apo. Nakangiti niyang sabi. Continue to be his wife. Agarang kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Agad akong binaha ng mga katanungan sa isipan ko. Po? It is what it is. Anya at matamis na ngumiti. Ipagpapatuloy mo ang pagpapanggap niyo. But you'll have to report to me everything he does. Ikaw ang magsisilbing mata ko para malaman ko kung ano ang ginagawa niya. Dagdag pa niya. And ano po? Napalunok ako ng laway dahil hindi ko na napigilan ang muling kabahan, lalo na sa tono ng pananalita niya. Tingin ko'y may papagawa siya sa aking mahihirapan ako. Seduce him. Seduce may apo, Iha. Make him fall in love with you. Po? Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Kumunot din ang noo ko dahil hindi ko maintindihan kung bakit niya nasabi yun.
Sa dami ng pwede niyang kondisyon para i-redeem ko ang sarili ko, ay bakit yun pa? You heard it right. Seduce him and make him love you. Do it, and I'll forget every bad thing you've done to me. Nakangiti niyang ulit. Make a choice. Nakagat ko na lang ang labi ko dahil sa labis-labis na frustration na nararamdaman ko. Tingin ko'y naubos ang lahat ng lakas na mayroon ako sa katawan dahil sa napaka-stressful na kumprontasyong yon. Akala ko'y tuluyan ng masisira ang kinabukasan ko, na maging kahihiyan na ako sa buong angkan ko. Pero mas na-stress pa yata ako sa kondisyong ibinigay sa akin ni Lolo Henry. Doon pa lang ay masasabi ko na talagang maglolo sila ni Mr. Molera.